Anim na sundalo at pulis ang patay sa pag-atake ng New People's Army o NPA sa Davao del Sur. At may ulat on the spot si Jan Bautista ng GMA Davao. Jan? Rafi, nasa Upper Baspang tayo ngayon, dito sa bayan ng Matanao, Davao del Sur. Kasalukuyang i-rescue ang mga sundalong sugatan ng pasabugan ng landmine ng sasakyan nilang 6x6 military truck bandang alas 6 ng umaga. 4 ang kumpirmadong patay na sundalo sa landmine incident na ito. Tinutugis ng militar ang mga rebelding NPA matapos inatake ng mga rebelde ang isang police detachment kaninang alas 4:30 ng madaling araw. 2 pulis ang patay sa pag-atake na ito. Tinatayang 50 rebelde na NPA ang sakay ng 2 elf truck. Ayon sa 10th 2nd Brigade ng Philippine Army, tinangkaraw ng mga rebelde na i-take over ang police detachment at kunin ang mga baril. Natangay ng mga NPA ang 4 na M16 Armalite rifles at hindi pa masabi kung may mga patay o sugatan sa hanay ng mga rebelde. Pansamantalang sinuspindi tuloy ang klase sa Matanao dahil sa insidente. Kanina rin, Rafi, suspendido rin ang government offices sa Matanao dahil nga na may mga tama rin ng bala ang kanilang municipal hall. Kanina, pinuntahan natin yung area dito sa Upper Aspang kung saan may na-recover na 4 na mga patay na mga sundalo at tinatayang nasa 8 ang sugatan mula dun sa encounter o yun dun sa blast site kung saan nangyari yung landmine sa 6x6 truck. Ngayon nakababa na tayo about 1.5 kilometers na hike dito naman sa kung saan naka-station ang 39th IB ngayon, Rafi, at handa nang magpakawala ng mga mortar. Rafi. Okay, Jan, kaya ka ba hinihingal dahil nag-hike kayo? Ilang kilometro ka mo mula doon sa pinangyarihan ng insidente? Nasa mga 1.5 na uphill hike yun siya, Rafi. Farm to market road kasi po ito. Tapos may mga kabahayan sa gilid naman ng kalsada. Tsaka medyo mabigat kasi yung bitbit natin na bulletproof na vest at saka yung mga equipment natin. Kaya medyo, tsaka tanghalin tapat kaya mainit masyado rito. Okay. Ngayon, lubos ng tubig namin dito. Jan, pakidescribe nga yung lugar. May mga civilian ba na kailangang ilikas dahil dyan sa operasyon at patuloy ba yung pagtugis ng pulisya at militar doon sa mga umatake? Okay, simulan natin doon mismo sa yung blast site ng landmine. No? Kanina, ang mga nirecover na mga sugatan is nasa baba ng isang cliff o yung pampang. Tapos, kailangan sila dahan-dahan na iangat dahil may mga tama sila. Yung mga nakita natin is nasa right upper torso tsaka sa ulo. Tapos yung iba is yung mga patay is nasa army truck, nasa driver's side tsaka passenger side yung maraming shrapnel at yung malakas yung impact. Basag-basag ho yung windshield pati yung gilid ng 6x6 truck. Ngayon isinakay na lang doon yung mga namatay na mga sundalo. At ito namang mga ni-rescue na 8 wounded personnel ng 39th IB po ay dinala na sa pinakamalapit na ospital sa Matanao at saka sa Digos City po. Jan, panghuli na lang, meron pa bang panganib? Baka may mga itinanim pang iba pang bomba yung NPA dyan sa lugar? Okay. May panganib pa nga ng encounter din dito kasi yung kanina naabutan natin may mga pagputok-putok pa at saka may mga tawag dito. Nagre-return fire pa yung mga rebelde mula doon sa kanilang posisyon. Kaya lang, dito sa kinalalagyan natin yan kung saan naka-station ng 39th IB medyo safe naman at saka yung mga residentes hindi naman kailangan mag-evacuate. Actually, nandito nga sila ngayon para tingnan yung kanilang paligid. Kwento nila kanina sa atin, Rafi, is yung mga rebelde daw, around 6 a.m. is nagpulasan pa, papunta rito sa kanilang mga bahay-bahay. May mga ibang wounded, kaya yun yung tinutugis ngayon ng mga sundalo. Rafi. Okay, maraming salamat, Jan Bautista ng GMA Davao. Mag-ingat kay Jan.